Topic po natin ngayon, ang series natin sa buwan pong ito, we have 5 Sundays this month. Ang topic po natin or series natin ay enough. Pwede po ba nating sabihin enough? Kanina po binanggit na po ni Jet, ang ibig sabihin po niyan sa Tagalog na saktong salita ay sapat. Okay? Kaya naman po, ang atin po magiging topic sa pasimulang buwan po na ito, linggo na ito, ay not enough for men, more than enough for God. Niniwala po tayo mga kapatid, once we know that we have enough, diyan po nangyayari talaga yung simplicity of life and we learn to be generous. Can you say amen to that? Kasi sa totoo, kaya po tayo nagiging madamot at kaya po hindi nasisimplify ang buhay natin. Lagi natin sinasabi sa akin nga lang kulang pa eh. Tama po ba yon? Madalas na pagkakataon, ang feeling natin kulang na kulang sa atin kaya hindi tayo makapagbigay at hindi po nasisimplify ang buhay po natin. Pero maganda po na series ito na papagdaanan po natin na ang God ay pwedeng magbigay po sa atin ng more than enough. So, ang topic ay not enough for men, more than enough for God. Sa John 6:5-13, basahin po natin ang John 6:5-13. Jesus looked up and saw a crowd of people coming toward him. And he said to Philip, "Where can we buy enough bread for all these people to eat?" He asked Philip this question to test him because Jesus already knew what he planted to do. Philip answered, "We would all have to work a month to buy enough bread for each person here to have only a little piece." Another follower there was Andrew, the brother of Simon, Peter. Andrew said, "Here is a boy with 5 loaves of barley bread and 2 little fish, but that is not enough for so many people." Jesus said, "Tell everyone to sit down." This was a place with a lot of grass, and about 5,000 men sat down there. Jesus took the loaves of bread and gave thanks for them. Then he gave them to the people who were waiting to eat. He did the same with the fish. He gave them as much as they wanted. They all had plenty to eat. When they finished, Jesus said to his followers, "Gather the pieces of fish and bread that were not eaten. Don't waste anything." So they gathered up the pieces that were left. The people had started eating with only 5 loaves of barley bread, but the followers filled 12 large baskets with the pieces of food that were left. May the Lord add blessing upon the reading of His Word. Familiar po ito sa marami po sa atin, pero marami po tayong bago po ngayon. Gusto ko lamang po ikwento po ulit sa inyo yung kababaan po natin na istorya. Si Jesus po and his disciples, pumunta po sila, they went across to the Sea of Galilee na tinatawag pong Tiberia. Most likely para po mag-rest din sila kasi maghapon na rin po silang nag-minister po sa mga tao. Pero yung mga tao po, dahil nakakita po sila ng miraculous signs of healing, ang dami pong gumagaling, kaya ang ginawa ng mga tao, possible, marami namang may sakit din sa kanila at that time. Palagay ko kung sa panahon po natin ngayon, ay susunod din tayo kay Jesus para pagalingin ang ating mga sakit. So yung mga tao, ganun po ang ginawa. Sumunod po sila hanggang ginabi na po sila. No? They followed Jesus and then nag-enjoy po sila kasama si Jesus. Of course, si Jesus naman, kapag nag-minister po sa mga may sakit, may mga kasama din po iyang pagtuturo about the kingdom of God, about the kingdom of heaven. Nalibang po yung mga tao, inabot na po talaga sila ng gabi. Pero heto po, gabi na, nakita ni Jesus kailangang mag-dinner yung mga tao, kailangang kumain yung mga tao. Hindi lang after si Jesus sumunod kayo sa akin, bahala kayo sa kakainin ninyo. So, sabi ni Jesus, saan tayo kukuha ng pagkain para sa kanila? Pero alam po ninyo, sabi po ni Philip, tinetest lang po niya si Philip, kahit
kahit 6 na buwang sweldo. Yung denary po ay equivalent ng sweldo ng isa pong regular employee na 6 na buwan. Yung denary na tinatawag ay hindi sapat, that is not enough para po makabili ng tigka-kaunti man lang makatikim po yung mga tao. Dito naman po, sabi po, we would all have to work. Sabi sa ibang translation, we would all have to work a month to buy enough bread kahit magsama-sama tayong magtrabaho. Pero at least makatikim ng tigka-kapiraso yung mga tao. Pero that's not enough. Diba yung kakain ka lang, pipiraso ka lang ng tinapay, hindi po sapat po sa atin yon mga kapatid. Kaya nga po nauso yung mga only rice Hindi naman sumasapat sa atin yung kapiraso lang. Ito na pong si Andrew naman ay nakakita po na isang bata na meron pong dalang ilang tinapay, 5 tinapay at 2 isda. Pero sabi niya, gaano na lang ito? This is not enough. So ang pinag-uusapan po nila dito, what is enough? Pero ang nakikita nila, this is not enough. May malaki po talagang problema at malayo po sila sa bibilan, may pera man sila, malayo sa pagbibilan, yung lugar po nila ay hindi po ideal talaga para makabili. So ang dami po nilang salu-salungat, salasalabat na problema po dito. Pero ang ginawa po ni Jesus, hiningi po niya yung 5 tinapay at 2 isda. And then, pinagpasalamat po sa Panginoon, ibinless po niya ito, pinagpasalamat sa Panginoon, and then binrake yung bread, dinistribute sa marami, at ito po ay naging sapat, and it is more than enough. Lumabis pa. Ilan po yung sumobra? 12 baskets, okay? So, kanino po kaya napunta yung 12 baskets? Sabi po nung iba doon sa bata, pero meron po narinig na commentary, pwede din daw po na ibinigay po sa 12 alagad. Kasi bakit 12? Yung po 12 alagad na nagduda kung paano kikilos ang Panginoon sa mga sitwasyon na katulad nito. So, ito po yung pinaka-background po niya. Ano po ang problema po nila? So, tingnan po natin, what is the problem? Ang problem po nila, where can we buy bread enough? Sabihin nga po natin, enough. So, where can we buy bread enough for all these people to eat? Ang hinahanap po ng solusyon ay yung pong mag-a-appropriate doon po sa need. Tama po ba? Yun po talaga ang hinahanapan natin Kaya po tayo nahihirapan sa buhay. Gusto po talaga natin, minamats po natin, that is realistic, very realistic po, no? Na pagtingin po sa sitwasyon. Yung pong kakulangan, hinahanapan po natin ng katapat. Tama po ba? Amen po ba? Nakaka-relate po ba ako sa inyo? Pambayad po ninyo sa kuryente po ay 2,000. Magkano pong hahanapin po ninyo? Of course, mag-appropriate po tayo. Dapat makakuha po kayo ng 2,000 din para mabayaran. Or else, sasabihin nyo, this is not enough. Kung hawak mo lang ay 300 pesos, kontra po sa 2,000 na babayaran mo, that is not enough. Ganun po yun, mga kapatid. Di ba may mga challenge ngayon? Yung mamuhay ka ng 1,000 within a week, pero napadaan ka pa lang sa gas station, ubos na yung 1,000 mo. So, fail na po kaagad ang challenge. Kasi nga po, hindi na-appropriate yung pong pangangailangan doon po sa resources. Doon po sa hawak-hawak po natin. Kahit po sa economics, ganyan Tama po ba? Sino po ba dito yung mga accounting major or kaya po mga accountant po natin? Meron po tayong tinatawag na demand and supply. Kuminsan ang laki-laki po ng demand, ang unti-unti po ng supply. Kaya po doon napapamahal no? Ang mahal ng sibuyas, mahal ng bawang, di ba ba? Kahit po ngayon na nauuso, gamot daw po yung kamote. Yung kamote, alam po ba ninyo, 120 ang kilo? Kasi namamalengke ko 120, nagugulat po ako pagka
Alam po ninyo yung mga lalaki, mayayabang mamili yung mga lalaki. Di ba? Dampot lang ng dampot. Kiluhin mo yan, tapos biglang 130. Ha? Parang nagulat ako. Kala ko mga 40 pesos lang. Kasi yung mga babae na natatagalan ako, tagal ng pili-pili na ganyan. Nahanap pati yung kung may ulalo, mga ganyan. May sira. Tapos tatanungin pa, magkano kilo, wala bang tawad, mga ganon. Pag mga lalaki, hindi. Dampot ng dampot, plastic ng plastic, biglang iaabot. Pero magugulat ka ngayon sa mga kilo-kilo. Sabi ni Ate Tess, ayan, alam mo na ngayon. So sabi ko, walang natira ron sa 1,000 ko. Nag-walking lang ako, dumaan ako ng palengke, para ako nadukutan ng 1,000. Wala pang walang mga karne-karne yun. Ang dala ko lang kangkong, mga ganyan. Nahilig po ako ngayon sa mga damo. Ang binibili ko na po talaga ngayon, mga damo. Yung mga talbos ng kamote, yung mga ganyan. Tapos alam po niyo, yung mga okra na dapat dadamputin mo lang, nakatali ng laste, bawat tali ng laste, minsan 20 pesos. Ang mahal. So, yan po yung sinasabi natin. Ngiti-ngiti kayo, nakaka-relate po kayo sa mga pamilihan po natin. No? So ito po yung sinasabi po natin, yung demand ang laki, pero yung supply parang walay, short. Kuminsan dyan naman po talaga yung supply, pero may nagho-hoard Kaya nga dyan po napapamahal. Yung po mga malalaking businessmen, hino-hoard po nila yan para magkaroon ng shortage and then, mahal na po siya. Mabibenta na po siya ng mahal. So ito po yung ginagawan po natin ng solusyon sa economics. Sabi po natin, kailangan dyan siya. Marami siyang supply para sumapat. Pero in this case, sabi po natin, 5,000 men, meron po nagtataya kasi, kagaya po ng marami pong preacher na nag-preach na po nito, tinataya na maaari pong mahigit 10,000 po ang mga tao po dito kasi men lang po ang binilang. 5,000 men. Kaya po ang problema nila ang laki. Where can we buy bread enough for all these people to eat? So sabi natin, dapat may appropriation po yan para po yung need ay matugunan. Pero papaano nga po matutugunan? Not enough. Yan. Bago po tayo tumingin sa enough, very realistic lang. Ito yung pagtanaw ng tao. Kaya ito po yung title natin, Not Enough for Men. Sa tingin natin na mga tao, not enough. Ito po ang sagot, mga kapatid. Meron pong sagot. Meron pong problema, pero meron pong sagot. And here is the answers. Alam po ninyo, yung sagot is not actually a solution, kundi sumagot lang yung mga alagad po dito. Pero ang sagot po nila, ito mga kapatid, hindi po siya solusyon. Ang sagot po nila, not enough money. Wala tayong ganong kalaking pera. Sino po may sabi po niyan? Si Philip. Sabi po ni Philip, we would all have to work a month to buy enough bread for each person here to have only a little piece. Magtatrabaho tayo ng tigi-isang buwan, yung sweldo natin, ibibili natin ang pagkain, pero halos makakatikim lang ang bawat isang tao dyan ng tinapay. So hindi din talaga sapat kahit mga sila magtrabaho. So ang unang problema nila, not enough money. They have no enough money to buy bread. At kung may pera man, hindi rin sasapat na makakain po ang lahat. Alam po ninyo si Philip, tinatawag po yung modifier of the problem. In this story, siya po yung modifier of the problem. Masyado pong ine-exaggerate niya yung pwedeng mangyari. Okay? Hindi lang basta realistic, mukhang na-exads pa. Kasi nga po, sobra niyang minimenos yung pwedeng mabili na tinapay at kakasya po sa lahat. Di po ba pagka meron tayong ganyan, meron tayong karanasan na parang may shortage, ang feeling natin hindi sapat, meron yung iba talagang talagang modifier of the problem.
Sabi nila, mamamatay na tayo. Yung hindi ka lang nakakain ng pandesal, mamamatay ka na. Ito na siguro, ito na talaga, wala na talagang mangyayari sa atin, hindi na tayo makakahango. Ayan, sobrang kahirapan na ito. So yun po sinasabi natin, na modify, na exaggerate yung problema. Ang pangalawang sagot, mga kapatid, ito yung pangalawang sagot, not enough resources. Hindi lang walang pera, wala din talagang ibang option pa. Hindi sapat kung meron man. Another follower, there was Andrew, the brother of Simon Peter. Andrew said, "Here is a boy with 5 loaves of barley bread and 2 little fish, but that is not enough for so many people." So ito naman po si Andrew. Si Andrew po, yung tinatawag po itong finder of possibility. Habang si Philip ay nagko-compute and ine-exaggerate yung problema, ito naman pong si Andrew, finder of possibility. Imagine 10,000 people, naghahanap-hanap siya. Wala ba kayong baon dyan? Wala man lang kayong ipinak na lunch o ng dinner dyan? So naghahanap siya and finally, nakakita po siya ng isang bata pa ang nagbaon, merong 5 tinapay, 2 isda. Guwais yung bata, no? Iniisip natin baka pinagbaon po siya ng kanya pong nanay o ng kanya pong mga magulang. So at least meron po siyang dala-dala, pero sa totoo lang, para naman sa kanya yon. Pero namataan po siya, nito pong nito pong si Andrew. So pinag-usapan po natin yung joy of simplicity and generosity, ma-experience po natin yon. Pwedeng yun yung makita natin sa bata para bata po yan no? Kung ikaw po yan, nalalapit ka sa isang bata, baka makipag-agawan ka pa. Kasi bata ang ugali, baong ko to Pero yung bata, inalaw niya na makuha isa sa mga alagad, si Andrew. Okay? Pero sabi po ni Andrew, not enough resources. Kasi gaano lang ito. Here is a boy with 5 loaves of barley bread and 2 little fish. But that is not enough. Hindi na naman sapat po ito. Si Andrew, he was a finder of possibility, but he still looked at it without faith. Wala pa rin pong pananampalataya sa kanya. Siguro nga po, pinag-uusapan natin, realistic lamang po siya. Pero tingnan po natin mga kapatid, not enough, not enough, not enough. Ang puro problema, puro ang nakuhang sagot, dalawa rin, not enough. So, magduduel na lang ba ang tao sa ganito? Hindi sapat talaga Wala talaga. Tingnan po natin what Jesus can do with what is not enough. Ano ang pwedeng gawin ng Panginoon sa hindi sapat? Yung pag tinitingnan mo, hindi sapat ito pwede bang may gawin si Lord doon? Hello mga kapatid. May mga bagay tayo na hawak-hawak ngayon, pero pag tinitingnan mo, kinocompute mo siya, this is not enough. So pag-aaralan po natin what Jesus can do with what is not enough. Tingnan po natin sa John 6:6. Sabi po sa John 6:6, He said this to test him, for he himself knew what he would do. Nakita po ninyo mga kapatid, ano ang pwedeng gawin ni Jesus? Ang linaw po dito sa John 6:6, alam na niya ang kanyang gagawin. Nagtatanong lang siya kay Philip. Not necessarily talaga makakuha siya ng opinion ni Philip. Ang linaw po nung sinabi, only to test Philip. Susubukin lang po niya yung faith nitong isa sa kanyang mga alagad. But Jesus already knew what He was going to do. Alam na po niya ang kanyang gagawin. At yan po mga kapatid ang gusto nating makita with what is not enough for us, kung ano ang pwedeng gawin ng ating Panginoon. Ang number 1 po natin ay organize, He gives instructions. Ang number 1 po natin, He gives instruction. John 6:10. Ito ang ginawa ng Panginoon. Jesus said, have the people sit down.
Now there was much grass in the place, so the men sat down, about 5,000 in number. Pagka po tayo mga kapatid, nasa shortage, pagka po may mga sitwasyon na ang tingin natin sa resources natin ay not enough, the first thing that Jesus will do is to instruct us. Bibigyan po tayo ng salita niya. Bibigyan po tayo ng command niya. Okay? Bibigyan tayo ng utos. He gives instructions doon po sa particular na passage po natin. At alam po ninyo ang pinagawa po ng Panginoong Jesus, pinaupo po niya yung mga tao. Pwede po yung pag-upo ng mga tao, hindi naman basta umupo lang. Pwedeng umupo sila ng tigo 100, pwedeng umupo sila ng tig 50. Ano pong ibig sabihin po nun? Organization po yon. Kaya sa instruction po ng Panginoon, ito po ang una po nating dapat makita, to organize your life. Organize your spiritual life. Normally, mga kapatid, yung mga tao po who are in need, hindi po organize yan. They have a hard time organizing their spiritual life. Nagpapanik po ang mga tao pagka ang daming kakulangan. Napupuno po tayo ng kalituhan. Tama po ba? Amen po ba mga kapatid? Na experience po natin pag may mga sumasakit sa atin, nadi-disorganize tayo. Yung atin pong sinasabing faith nawawala. Tapos pag may pagkakagasusan tayo, ang liit ng hawak natin, nadi-disorganize din po tayo mga kapatid. Nawawala tayo sa hulog, o kaya po sabihin na po natin na nawawalan po tayo ng tiwala, nalilito po tayo sa maraming bagay, nawawala na po yung ating spirituality. Kaya nga po kuminsan pag may mga kapatid na hindi po natin napapansin na nandito sa church, alam po ninyo, tinatanong po natin, meron kaya siyang problema? May problema, yun po talaga ang atin pong tinitingnan. May problema kasi nga po, sa pagtingin po natin sa ganito mong mga bagay, nagkakaroon po ng kalituhan ng bawat isa. Nagdi-decrease po yung ating nawawala po yung pananampalataya na tayo po ay magtiwala ng lubos, nawawala po tayo sa poise. Okay, dapat poise na poise tayo eh. Dapat naka-Ray-Ban ka, ganyan. Punong-puno ka ng saya. Ayan, hindi ka nagwawalwal. 'Di ba? Talagang okay na okay ka lang. Ang ganda ng tindig mo, pero alam po ninyo once na naka-encounter ka ng ganitong mga klase ng problema, nadi-disorganize po tayo. So the first thing na tinatawag tayo ng Panginoon para maiayos, maisettle what was lacking or what is lacking in our life, organize po natin ang ating sarili. Kalma lang. Sabihin mo sa katabi mo, kalma ka lang. Yan. Diba? Kumakalma po tayo and then we wait on the Lord. Okay? Yan po yung mga dapat po nating i-organize. Ang i-organize po natin our faith and trust to God. Look what Jesus can do dahil alam po natin meron naman po siyang gagawin. Actually, tingnan po ninyo mga kapatid. Sino ba nag-first move? Sino ba ang may first initiative para maghanap ng tinapay? Si Jesus, di po ba? Hindi naman yung mga tao. Wala naman pong sinabi sa story na doon po sa mga 10,000 people, yung 5,000 men may lumapit kay Jesus, saan po ba, hindi ba kayo magpapakain? Walang ganon. Wala naman po lumapit po sa kanya na hinihingan siya ng pagkain. Tama po ba, mga kapatid? Napansin niyo po ba? Si Jesus po mismo ang nakakita noong need. Kaya nga po siya ang nagtatanong sa kanya po mga alagad. Ibig sabihin, after si Jesus talaga, sa pangangailangan po natin. Pwede po ba nating palakpakan ng Panginoon? Grabe po si Lord, nagturo na sila naman din ang nakinabang yung mga tao.
nahandun yung may mga sakit, nagpagaling ng mga may sakit. Tapos nung sumapit po yung dinner, problema pa rin po niya yung dinner. Siya pa rin ang namumroblema. Siya pa rin po ang nag-i-initiate. So dapat po tayo magtiwala sa Panginoon na hindi po parang sabihin po natin na lalampasan ng tingin ni Jesus yung atin pong mga pangailangan. Ano pa ang dapat po nating i-organize? Ang i-organize po natin our patience. Yung atin pong pagtsatsaga at paghihintay. Kadalasan po, when we are in need, nagmamadali po tayo. Disorganized po tayo. Nakikipag-unahan po tayo sa pwedeng gawin ng Panginoon. At kadalasan, dahil nakikipag-unahan po tayo, nale-left out na po ang Panginoon. Labas na ang Panginoon sa mga ginagawa po natin. Nawawala na ang Panginoon sa eksena, nawawala na ang Panginoon sa picture. Yan po ang kadalasan nangyayari, kaya po kadalasan mali. Without patience, mga kapatid, mali po ang ating mga diskarte. We must learn to wait. Ang number 2 po natin, matapos po pagbibigay po niya ng instructions, He takes the what is not enough. Ito po mga kapatid, ang maganda. Matapos na maiayos mo yung sarili mo, spiritually okay ka na, kinukuha ng Panginoon what is not enough in your hand. Kailangan po nating ibigay po ito sa Panginoon. John 6:11, Jesus then took the loaves, and when He had given thanks, He distributed them to those who were seated. So also the fish as much as they wanted. Hindi po natin alam kung nagkaroon po ng pasapasahan. Nung makita po ni Andrew yung bata, nilapitan niya, o nakuha niya doon sa bata, yung 5 tinapay at 2 isda, tapos ay hiningi ni Jesus. Hindi natin alam kung ganon. Or pwede din pong itinuro lang ni Andrew yung bata na may dala at si Jesus mismo ang lumapit sa bata. So ano man po yan, kung ano man po ang real situation, ma-appreciate po natin yung bata. Kung ibinigay po yan kay Andrew o binigay po yan kay Jesus, yung kaluwagan ng loob na iyan po ay mapasakamay ng ating Panginoong Jesus. So He takes the what is not enough. Kinukuha po niya yung what is not enough in our hand. Okay? Kailangan po yang ibigay sa Panginoon. And natutuwa po tayo doon sa attitude, doon sa character po mismo na may hawak. Dahil ipinagkaloob po niya ito sa Panginoon. Alam po ninyo, palaisipan lang minsan baka iniisip natin, magandang pag-isipan din po ito, yung pong tinatawag nating not enough in us is not really meant to be consumed. Baka kailangan talagang ibigay sa Panginoon. Tama po ba? Yung tinatawag nating not enough is not meant to be fruit to be consumed. Hindi siya isang bunga na pwede natin kainin. But it is a seed that needs to be planted. Meron po ba kayong parang spark sa inyo pong isipan na pwedeng ganon? Kasi ang liit naman ito So, gaano na lang ito sa aking pangangailangan? Baka etong maliit na ito, mga kapatid, is not meant for you to eat. Okay? To be consumed. Baka hindi ganon. Baka talagang yung maliit na yan, hindi na rin naman talaga kakasya at wala na rin namang tutugunan na problema. Baka yan ay meant to be given to God. Kailangan siyang parang seed na ibigay mo sa Panginoon. And once na ibinigay mo sa Panginoon, diyan po nagsisimula dahil itinanim mo. Mukhang nahuli po ako mga kapatid. Nahuli ko ng konti sa ating pagtatanim, sa ating pong sowing. Baka kailangan po, yung maliit na yan, it needs to be planted. Kailangan po siyang itanim. Pero madalas po, mga kapatid, the frustrations, meron po tayo dahil kinain po natin, yung kinonsume po natin, yung bagay that needs to be planted. Seed po siya na kailangan pong itanim. Kaya
Matapos po nating kainin, pwedeng na-satisfy po tayo, but after that, wala na po siya. Mga kapatid, alam po ninyo, do not despise the what is not enough in your hand. Huwag po nating baliwalain yung mga not enough in our hands. Ibigay po natin yan sa Panginoon. So ito po mga kapatid, what is not enough in your hands is more than enough in the hands of God. Ulitin ko po, what is not enough in your hands is more than enough in the hands of God. Yung bagay na hindi sapat na nasa iyong kamay, once na inilipat mo natin yan sa kamay ng Diyos, it becomes more than enough. Pwede pa po muna nating palakpakan si Lord muli. Marami po tayong mababasang istorya sa Bible na inilagay lang nila ang isang bagay sa kamay ng Panginoon, pero may mga twist ng story. Ipinagamit lang nila sa Panginoon or ipinagamit lang nila sa propeta ng Panginoon, meron pong malaking twist ng story. Kaya po totoo yan. What is not enough in your hands right now is more than enough in the hands of God. Once it was given to Him. Number 3 po natin, na ginawa ng Panginoon, He gave thanks to God. Nagpasalamat po siya sa kanyang Ama. He gave thanks to God. Niniwala po tayo mga kapatid na isa po sa naging difference ng story is about thanksgiving. Yung pagpapasalamat po sa Panginoon. Yung pong mga alagad, tiningnan po kaagad nila eh. Ang tingin po kaagad nila, dinispice na po kaagad nila. Gaano na lang to? Walang kwenta to. Hindi sasapat ito. Ganon po tayo tumingin ng not enough. Pero kakaiba po ang Panginoon. Iba po siyang tumingin ng not enough. Nung makita ng Lord yung not enough, kinuha niya, nagpasalamat sa Diyos. Ganon po ba tayo mga kapatid? That makes difference. Yan po yung pagkakaiba ng attitude ni Jesus at attitude ng marami. Pagkakulang, parang wala tayong gana. Kasi kokonti, ay ang konti, hindi kakasya, hindi sapat. Yan, wala po tayong thankful heart. Pero si Jesus, akin na yung konti. Kinuha niya yung konti, itinaas, nagpasalamat. Kaya alam po niyo, maraming nagsasabi, ang miracle nag-take place between do sa prayer ni Jesus and the breaking of bread. Yung nag-pray siya ng pasasalamat, tapos nung binibreak, amazingly, nagmumultiply yung tinapay, kumasya po sa lubhang napakaraming mga tao. Parang gusto niyo mag-shades ulit ako mga kapatid. Iba yung tingin niyo sa akin. Finally mga kapatid, ito lang po yung gusto po nating makita. They started with what is not enough. Nagsimula po sila, this is not enough. And finally, they ended up to what? More than enough. Kasi nilagay nila sa kamay ng Panginoon. Bakit po natin sinasabing more than enough? Kasi nga po mga kapatid, sabi po, kumain ang lahat hanggang gusto nila and they were all filled. Busog na busog po sila. And then may sumobra pang 12 baskets. So that is more than enough. They started with not enough, but ended up with more than enough. Mga kapatid, ano ang meron po kayo ngayon? Just thank the Lord. Simplify your life. And be generous. Dapat po nandiyan pa rin po yung joy. Dapat may simplicity of life. Ang simplicity of life, thankful po tayo. Nagpapasalamat po tayo kung ano ang meron. And then, dahil meron ka pa, pwede ka pa rin gamitin ng Panginoon na instrumento sa iba to be generous. Kagaya ng bata, nagbibigay pa rin. Not enough, pero tingin lang natin yan. Not enough, pero pwede kang gamitin ng Panginoon. Not enough, but when you give it to the Master's hand, it will multiply. It will be sufficient.
it becomes more than enough. Tingin lang natin yon mga kapatid, mukhang maliit, pero kayang padamihin po ito ng Panginoon. Amen po ba? Alam po ninyo, meron pong parang pagkilala sa LVCC. Mga LVCC daw mayaman. Sabi nila, sabi ng ibang mga churches, mayaman ang LVCC. Pero sa totoo lang, mixed people, mixed members na po tayo dito. Palagay ko, ang marami din po sa atin dito, may mga kahirapan din pong pinagdadaanan. May maliliit na bagay na hawak. Ang importante mga kapatid, organize your life. Iayos po natin spirituality po natin. Iayos po natin, kilalanin po natin ang pwedeng gawin ni Lord. And then you will experience the more than enough. Instead na not enough. Gusto po ba ninyo yun mga kapatid? Tayo po lahat ay tumayo. Tayo po ay mananalangin. Panginoon, maraming salamat po sa umagang ito. Salamat po, Panginoon, sa inyo po mga salita. Thank you, Lord, sa amin pong new series this month. Patuloy niyo pong ginigising yung amin pong mga puso at isipan sa pagkilala sa magagawa po ninyo sa buhay po namin. Thank you, Lord, sa inyo po, Panginoon, mga miracles. Salamat po, Panginoon, sa pagkilos po ninyo na yung humanly speaking, na tinitingnan po namin not enough, pwede pong matransform into more than enough once we give it in your hands, O Lord. Salamat po, Panginoon. Give us a thankful heart din, kagaya po ninyo. Pag nakakakita po kami ng maliliit, at least, merong nahandyan po siya. Meron po kayong isinusupply pa rin. Patuloy po kaming maging mapagpasalamat dahil pwede po ninyong palakihin anumang bagay na maliit na meron po kami. Salamat po, Panginoon, sa inyo ng marami. Nagtitiwala po kami, Panginoon. Purihin po kayo. Ito pong aming panalangin. In Jesus' name, amen and amen.